Good afternoon, everyone. Welcome sa ating ika-10 episode. Please comment kung naririnig ba ako. Pa-confirm please. Hi Doy, mayong hapon. Welcome sa live nato karon. So attend na ay napaglakaw diha na lang ka paminaw sa atong episode karon. Podcast ni. Good afternoon, happy Saturday, happy weekend everyone. Happy weekend and welcome sa ating ika-10 episode. Grabe. Yung hindi inakala na aabot sa episode. So by the way, 1 month na natin. Dahil nag-start tayo by August. At ngayon, August 3 na nag-start tayo at ngayon September 9. So, isang buwan na tayo na nagpo-podcast. So, ngayon, live tayo sa Facebook. Facebook, live tayo. At next week, magiging available naman ito sa YouTube ng GA Academy. Welcome and good afternoon everyone. Sana huwag kayong umalis, manantili kayo dyan dahil napaka-importante at napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon. Dahil tatalakay natin ang bakit nahirapan kaya minsan sa financial? Bakit ka ngayon nahirapan sa iyong finances? Anong nangyari? Bakit tayo nahihirapan sa ating mga personal finances? Ano ba ang ginawa natin? Ba? Kahit ginawa na natin ang lahat, todo kayod na tayo, pero wala pa ring result. Wala pa rin tayong naiipon. Wala pa rin tayong naipundar. Ilang taon na tayo nagtatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin tayong naitira para sa ating sarili. So saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkulang sa mga pagplano para sa ating personal finances? So, welcome sa ating ika-10 episode. At so far, grabe, ang saya ko dahil hindi ko talaga inakala na halos weekly ko gagawin ito. So, I am so grateful and happy na weekly ko nagagawa, weekly ko kayo makakasama sa podcast na ito. So, 3 reasons bakit nahihirapan ka ngayon sa personal finances mo. Ano ba ang ginawa mo sa iyong financial? Ano ba ang ginawa mo sa iyong sahod? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaipon? Anyway, before we start, bibigyan ko kayo ng 1 minute para i-share. Please, please share. At dahil 1:10 ay mag-start na tayo. Please do share. And everyone, welcome sa ating live podcast. Live podcast. Live, inspire, faith, and empower. So, ayun. Live podcast. Live podcast. So, mag-start na tayo. Ayan, mag-start na tayo. Tayo ang magsisimula na. Bakit tayo nahihirapan hanggang ngayon? So, 3 rason. Bakit nahirapan tayo sa personal finances? So, of course, yung pinakauna, lack of financial planning. Lack idea
So, walang idea about financial planning. So, ayon sa survey dito sa Pilipinas, 10 sa Filipino, 2 lang yung may knowledge about sa financial planning. So, imagine, sa 10, 2 lang. Siguro kung halos lahat ay merong kaalaman about financial planning, how to manage personal finances, siguro hindi tayo mahihirapan ngayon. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, nitong buwan na to, nakaraang buwan, marami ang mga nagreklamo about sa biglang pagmahal ng bigas. So, dahil maraming nagrereklamo, meaning karamihan ang hindi alam kung bakit nagmamahal ang bigas. So, yung una na rason na bakit nagmamahal yung bigas, so actually, hindi ito kasama sa topic natin, pero bibigyan ko kayo ng idea. So, yung pinakauna na nagmamahal ang bigas dahil sa mga hoarding na kahit meron pa sinasabi wala. Yung pangalawa, kawalan ng supply. So, dito sa atin, sa Pilipinas, talagang mawawalan tayo ng supply dahil alam naman natin na dumadami tayo dito sa Pilipinas, pero yung lupa natin lumiliit, saan pa magtatanim? So, ang mangyayari, mag-aangkat ng bigas sa ibang bansa at ipapadala sa atin. So, yung pangatlo, inflation. So, yun yung mga dahilan na bakit na hindi tayo aware kung bakit nagmamahal ang bigas. So, yung inflation, bawat taon ay nag-i-increase yan ng 7%, 6 or 7% nag-i-increase ang mga bilihin. So, kaya dapat maging aware tayo. Okay. May pinakinggan ako. So, ayun yung mga rason na bakit nagmamahal ang bigas. Kaya ngayon tayo nahirapan dahil syempre naging double yung expenses natin. Yung hindi mo inakala na nabubulaga ka na lang, na surprise ka na lang dahil sa pagmahal ng bilihin. So, dati yung budget mo ay naging triple na dahil nga sa biglang pagmahal ng bigas. So, balik tayo sa una, lack of idea about financial planning. So, yun nga kanina sa 10 sa bawat Filipino, sa 10 doon, 2 lang ang may kaalaman about financial planning or how to manage their finances. So, ano yung mga rason? Ano yung mga excuses na mga tao na lack of idea about financial planning? So, yung pinakauna, later. So, dahil nga hindi nila alam yung rason about financial planning, sinasabi nila na later na daw. Pero, yung totoo, you need time when to start at kailan ka mag-stop about sa yung financial goals or financial planning. So, dapat meron tayong target. Meron kang target kung kailan ka magsisimula at kailan mo dapat matapos yung goals mo. So, dapat mayroon kang goals kung ano yung gusto mong ma-achieve. So, iba yung goals mo for your retirement, iba yung goals mo para sa paggawa ng bahay, iba yung goals mo paggawa ng
O pag-travel, iba yung goals mo pagbili ng mga sasakyan. O 'di ba ang dami-daming goals. Mayroon pang goals na papaaralin yung anak mo or kapatid mo or sino ba yung umaasa sa iyo. 'Di ba? So ang dami-daming goals na dapat kailangan bawat taon ay naa-achieve yung goals mo na yon. Dahil kung magsabay-sabay, medyo mahihirapan ka. Kaya mas advisable na every year, dapat meron kang isa or dalawang goals na maa-achieve kada taon. So, kailangan talaga, hindi natin pwede na lang ipagpaliban na pwede sabihin later or next year dahil paano na lang yung mga expenses natin. Hindi naman pwede, next year na ang expenses na yan. Ay, later na tayo kumain. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, kailangan, meron tayong time. Time na kailan magsimula at time kung kailan matatapos. So, yung pangalawa na rason ng mga tao na lack of financial planning. Not ready, not prepare. Nako, paano na yan? So, ready or not, you have to start to protect your future kasi kung magkasakit ka at ma-accident o mawalan ng trabaho, ready or not, yung income natin hindi titigil. Pero yung expenses tuloy-tuloy, 'di ba? So lahat pwedeng tumigil. Lahat pwedeng mag-stop. Pero yung expenses mo hindi yan titigil dahil everyday may expenses tayo, may pangangailangan tayo, kailangan natin kumain, kailangan natin bilihin yung mga needs natin. Paano na kung magkasakit, knock on wood, accident? Paano na lang yung bata mo? Anong ibibili para sa gatas? Ano kakainin ng family mo? Kung sasabihin mo na hindi ka ready, hindi ka prepare. Dahil sa totoo lang, ready or not, in terms of financial planning and financial goals, ready or not, you have to prepare, you have to start para yung lifestyle na meron ka ngayon, you can continue. Hindi siya bigla-bigla na lang kapag mawalan ka ng trabaho, magkasakit, ay bigla-bigla na lang babagsak. So, hindi naman pwede yung ganon. Dahil lahat naman tayo ay hangad natin na ma-enjoy natin na kasama yung ating family at ma-enjoy natin yung ating income. Kaya dapat habang kumikita ka ngayon, magtabi ka na. So, magtabi ka na para sa future mo, para habang buhay mo, ma-enjoy yung pinaghirapan mo. So, yung pangatlo, I'm busy. Ayun, yung kadalasan na mga excuses ng mga tao na lack of financial planning. So, busy daw sila. Ngayon, kapag financial planning ang usapan, hindi natin pwedeng sabihin na busy. Dahil dapat talaga ito ang inuuna na priority ngayon. Busy ka ngayon. Ang tanong, may progress na ba yung finances mo? Nakaset ka na ba ng goals? Dahil sinasabi mo na busy ka. Yung pagiging busy mo ba ay productive? Yung pagiging busy mo ba ay ginawa mo ba yung dreams mo, yung goals mo? Pero kung yung goals mo, pero kung yung sinasabi mo na busy ka ay para lang maka-escape ka or makaiwas ka, magiging problema tayo dyan. Dahil ang financial planning para sa ating goals ay dapat talaga yan yung number one priority dahil
habang buhay tayo, kailangan natin ng pera to sustain our daily needs para rin may pagpatuloy natin yung ating mga pangarap sa buhay, 'di ba? Hindi naman tayo papayag na hindi natin makakamit yung ating mga dreams, 'di ba? Yung ating mga goals. Siyempre, kapag meron tayong na-achieve ng mga goals natin, 'di ba, ang saya. Ang saya-saya at hinahangaan tayo ng mga tao na iniisip nila na hindi nila kaya, pero noong nakita ka na kinaya mo, ayun, na-inspire mo sila at nagkaroon sila ng lakas na maari ka nilang kopyahin, maari nilang sabihin, uy, si ano, si Gina, oh, ayan, narating na yung gusto niya. So, siguro pwede ako dito. Siguro pwede ko rin to gayahin. So, ganun yung mangyayari. Dahil meron talaga tayong impact sa ibang tao. The more na ginagawa natin kung ano yung necessity, kung ano yung necessary, kung ano yung essential. So, lalong-lalo na sa ating family, sa ating mga anak, tayo yung magiging role model nila. Hindi naman excuses yung sasabihin na, oh, naku, huwag mo akong gayahin. 'Di ba? Pero, yung minsan kasi kapag wala tayong na-achieve, hindi natin na-improve yung ating sarili, minsan ay parang nawawalan tayo ng karapatan na magturo sa isang tao. Dahil nga, sino ba naman tayo para magturo sa kanila? Wala naman tayong credibility. Hindi tayo credible na pakinggan nila. Dahil wala. So, dapat para maging impact tayo, at hindi lang impact yung hinahanap natin, para rin sa sarili natin, para hindi tayo makaabala ng ibang tao pagdating sa expenses, para hindi tayo ma-stress, 'di ba? Dahil ang pagkakaroon ng financial freedom ay isa 'yon na nagpapahaba ng buhay talaga natin, guys. Dahil isipin mo, kung wala kang pera, may stress ka. Dahil iisipin mo ano yung kakainin mo bukas, ano yung ipangbabayad mo ng bills mo bukas, baka puputulan ka na ng kuryente, puputulan ka na ng tubig, hindi ka pa nakabayad. So, paano na yan? So, dapat talaga, inuuna talaga ang financial planning. Hindi natin pwedeng sabihin na later, not ready, or I'm busy. So, hindi yan tatanggapin ng mga bayarin natin. Dahil hindi yan sasabihin ng kuryente or Meralco or ano ba tawag dyan sa inyo, sa kuryente na yan, company ninyo. Hindi yan sasabihin, oh, okay lang, dahil busy ka, sige, wag ka muna magbayad. Sige, wala. Dahil, alam nyo guys, dito sa bahay namin, sa bahay ko, naka-experience na talaga ako na since nagpakabit ako ng electric namin, since isang beses talaga ako naputulan. So, sinabi ko doon sa mga nagkukolekta ng bill na pwede bukas na, pero hindi talaga ako pinagbigyan. So, nasaktan ako, masakit. Dahil, syempre, pinakiusapan, pero hindi tayo pinakinggan, masakit, 'di ba? So, yun yung mga rason na hindi natin pwedeng sabihin na not ready, I'm busy, later na, dahil yung expenses natin hindi pwede ma-delay, 'di ba? So, yung pangalawa dito is no knowledge about financial management. Kaya sila ay go with the flow na lang. Kung ano yung naisipan,
yun lang yung ginagawa. Kung ano yung nakikita sa mga kapitbahay, sa social media, sa mga friends, yun yung ginagawa. Dahil nga, ay alam nila about financial planning, pero hindi naman nila ito alam kung paano gawin. So, ayun, dahil hindi nila alam ang gagawin, naguguluhan kung saan ito ilagay, paano simulan. So, ayun, napunta sila sa pagbili ng mga damit, pagkoleksyon ng mga gamit sa kusina, gamit sa bahay, at bags, shoes. So, minsan yung iba kumakain sa labas, nagta-travel na lang, tapos pag uwi, ayun, stress naman dahil wala nang pera. Yung iba, inuutang pa yung pang-travel. Pero, alam nyo, I'm not against of that lifestyle. Dahil kailangan natin na dapat yung lifestyle natin ay naaayon sa budget natin. Yung hindi tayo mahihirapan. Kumbaga, kung yung lifestyle natin dapat naaayon doon sa income natin na hindi pwede mas malaki yung expenses natin kaysa doon sa income. Halimbawa, yung income mo ay 10,000 per month. Pero yung expenses mo umaabot ng 30,000 per month. So, lugi ka ng 20,000. So, ang ending, magkautang-utang ka. So, 'di ba? So, dapat yung income mo dapat ay gamitin ang 50, 30, 20 rules for you to enjoy and continue your lifestyle na gusto mo. So, ano ba yung 50, 30, 20 rules? So, yung 50 daw, yung 50 ay mapupunta sa mga expenses mo sa bahay, mga bills, mga pagkain or medicine, ano bang maintenance na yan. Tapos, yung 30 ay mapupunta sa mga lifestyle. Ayun na yung lifestyle, yung pang-travel, pang-dine out, or anong lifestyle na meron ka ngayon. So, ako, my lifestyle, ayun, mahilig ako sa kape. Ayun yun talaga. I love drinking coffee, na pumupunta sa coffee shop, nag-work, I meet my clients, so kinakausap ang aking mga clients doon sa coffee shop. So habang nagkakape, minsan nagbabasa ng books, nagsusulat ng books, kapag naboboard na ako sa bahay. So, yun yung lifestyle ko talaga, na nagbe-baywalk, pumupunta sa park, after coffee. So, yun yung madalas kong ginagawa sa buhay ko. So, that's why kailangan gamitin yung 50, 30, 20 rules. Para naman, ma-enjoy mo yung income mo. So, yung 20, saan mapupunta yung 20? Siyempre, sa future mo. Para yun sa emergency fund mo, or investment, or for your retirement. Ayun. So, dapat yung 10,000 mo, ang 50% doon para sa expenses mo. Yung 30% doon mapupunta sa mga wants and needs. Wants mo, yung lifestyle mo. At yung 20% sa investment mo. So, bakit nga ba kailangan yung 20% ay napupunta sa investment? Ay dahil nga, para pag tanda mo or mawalan ka ng trabaho or mag-retire ka, yung mga lifestyle na ginagawa mo ngayon ay habang buhay mo magagawa dahil mayroon kang naitabi na 20%. So, di ba? Ang ganda. Hindi natin kailangan na mangutang or humiram para makapag-travel, para magkaroon ng lifestyle na gusto natin. Pwede naman natin yan pag-ipunan, yung 20% ng salary mo.
ay pwede mong ilagay doon sa investment mo na para yung enjoyment mo habang nagtatrabaho, habang nagkaroon ng income, ay tuloy-tuloy in the future. Di ba? Ang ganda. So, ayun. Yung pangalawa. Siyempre, ang pangatlo, thinking that financial planning, it's only for mayaman. Nako, ayun, yung pinakapangatlo na excuses talaga ng karamihan na sinasabi, ay nako, ang financial planning na yan, ang pag-iipon na yan, para lang yan sa mga mayaman. Nako, alam mo ba? So, automatic agad, sasabihin na walang pera. Dahil yung mindset ay nakipagkompetensya sa mayaman. Dahil yung totoo naman dapat ito ang i-consider natin, unahin, na habang the time na nagkaroon ka ng income, nagkaroon ka ng salary, work, dapat inuuna mo yung 20% talaga na kailangan mong ilagay doon sa investment mo para in the future magagamit mo. So, yun talaga, inuuna kunin yung 20% at sunod yung expenses mo na 50% para sa bahay at yung pangatlo, 30% for your lifestyle na. Yung lifestyle na mag-travel ka, or nag-Netflix ka ba, or nag-dine out ka ba. So, ayun yung tinatawag natin na lifestyle. So, kailangan natin gamitin yung 50, 30, 20 rules dahil yan din ang ginagamit ng mga mayayaman. Na yung mga mayayaman nga nagbabudget, how much more na tayo pa na walang pera, tayo pa na hindi sapat yung income. So, kailangan natin magdoble ng income, extra para masabayan natin yung 50-20 rules na yon. Diba? Dahil pagdating sa expenses, walang mayaman, walang pulubi. Dahil lahat tayo ay meron sariling kanya-kanyang expenses. So, ayun, nagda-doubt na imposible na makapag-invest or save dahil ang gawain na to ay para lang sa mga mayaman. So, dahil sa mindset na yon, so, hanggang ngayon, hindi pa rin nakapagsimula dahil sinasabi na walang pera. Pero, kumikita naman. Ang problema lang dito ay hindi ginamit yung formula na 50, 30, 20 rules na dapat yung 20% ay napupunta sa investment mo. 'Di ba? So, well, it's yes talaga na rich sila. Pero pagdating sa sickness, accident, or death, walang mayaman o pulubi. Dahil bawat isa sa atin mayroong financial loss or economic loss causes by disaster. So yung disaster na yon, mawala ng income, magkasakit, ma-accident, or mamatay. So, ayun yung mga disaster. Yung mga sad na surprises na hindi alam, hindi inaasahan. So, sad, sickness, accident, disability, and death. So, ayun yung mga sad surprises na kahit kailan hindi natin alam kung kailan darating. Pero alam natin na pwedeng mangyari. So, alam natin na pwedeng mangyari, pero
hindi lang natin alam kung kailan. Kaya, mas maganda na habang may income ka, healthy ka, dapat simulan mo na. Simulan mo na doon sa salary mo, bawas mo na agad yung 20% mo para sa investment mo. So, ano yung mga investment mo doon? Para sa bahay, para sa property, para sa insurance, para sa retirement. So, depende sa'yo kung gusto mo na tapusin agad, ay di, mas bawasan mo yung 50%. So, gawin mong 30%. Gawin mong 30% yung pang investment mo at yung 20% ay pang lifestyle mo. O, pwede naman ganun eh. Kasi, sabi ko nga, ay hindi natin alam kung kailan mangyayari yung mga sad event ng life natin. Pero, alam natin na mangyayari, na pwedeng mangyari, pero hindi lang natin alam. Kaya, habang hindi pa nangyayari, habang healthy pa tayo, habang bata pa tayo, ay simulan na natin. Dahil tayo naman ang makikinabang, di ba? Hindi yung ibang tao, hindi yung mga kapitbahay. Tayo mismo, sarili natin, family natin ang makikinabang. At kapag nakapag-prepare tayo, I'm sure na magkakaroon tayo ng time para sa ating family at hindi malalayo sa family. 'Di ba? Karamihan ngayon kahit na mayroon ng anak, so yung mga nanay, mga tatay napupunta sa abroad. So ano yung mga nangyayari sa anak? Hindi nila nakita na lumaki at hindi nila naturuan kung ano yung dapat ituro sa bata. So, lumaki yung bata na hindi kasama yung mga magulang niya. Dahil, anong nangyari sa mga magulang niya? Naghahabol ng pera. Pero, pwede naman natin gawin yon na habang nagtatrabaho ka kahit wala ka pang anak, wala ka pang asawa, as long as na mayroon kang income kahit 18 years old ka pa lang, pwede mo nang gawin, simulan. Pwede mo nang simulan ng pag-i-invest. Pwede mo nang simulan na magkaroon ng bahay, retirement, investment, para pagdating ng family mo, sariling family mo at anak mo, asawa mo, ay mag-i-enjoy kayo magkasama. So, yun yung tinatawag na financial freedom. Yun yung tinatawag na simpleng pamumuhay. Pero yung simpleng pamumuhay, pwede yan magbunga ng mas marami. Dahil nga, prepare ka. So, syempre, kung ano yung ginagawa natin, yung effort na ginagawa natin, mas magbubunga ng marami. Kasi nga, maganda yung performance natin, maganda yung goals natin. Syempre, yung result, hindi yan mapipigilan. Once na maganda yung performance natin, nag-i-effort tayo, kahit kailan, hindi pwedeng mapipigilan yung return. Paano pipigilin yung return? Kapag wala ka ng ginawa, kapag wala ka ng action, kapag wala ka ng progress. So, ayun, wala talaga. Magpipigilan mo. Pero once you keep going, you keep working, you keep working on your dream. So, talagang hindi mo mapipigilan yung result. So, yun yung tinatawag na simple life. Yung simple life na kasama mo ang family mo, mayroon kayong financial freedom na hindi na kailangan isipin kung ano yung kakainin bukas, ano yung ibabayad sa bills. Yun yung ibig sabihin, guys, ng simple living. So, meaning, simple life,
Prepare ka na for your retirement, prepare ka na for your future, na hindi mo na kailangan ma-stress dahil nag-i-enjoy ka. Ini-enjoy mo every moment na kasama ang family. Hindi na pwedeng may stress dahil wala naman ikaka-stress, 'di ba? Dahil prepare ka, ready ka. So what for? So yung time mo ay nasa family mo. Okay? So guys, grabe. Guys, kumusta kayo dyan? Marami ba kayong natututunan? Grabe. So I hope na marami kayong natutunan dito sa episode na to. 10 episode, grabe. 1 month na tayo. So, sana magkita-kita ulit tayo sa next episode. Okay? So, enjoy your weekend!